sa bawat isa po sa atin. At patuloy po na pinasasalamatan po natin ang Panginoon sa ganito pong pagkakataon na bagamat hindi po tayo physical po nagsasama-sama, ay biyaya po na tayo po ay nagsasama-sama sa online sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. At bilang pong ating panimulang awitin, umawit po tayo dito po sa page 136. Tulad ni Jesus, ibig kong sundin. At kung maaari po ay panatilihin po natin, kung maaari po na yung camera po ay naka-open, bagamat yung ating pong microphone po ay naka-off, para magkita po tayo ngayon po sa ating pong pag-aawitan. Tulad ni Jesus, ibig kong sundin, mababang loob, higit sa hindi, higit ang sigla sa mga gawain, at sa paglaan sa kanyang ibigin. Puso'y kunin, ako iyo lamang, puso'y kunin, at iyong tirahan, dalisayin naging kahilingan. Ako'y ugasan, tuloy ingatan. Tulad ni Jesus, siyang dalangin, higit ang lakas kung krus ay bathi, higit ang sikap, ebanghelyo'y dalhin, taglay ang lakas saan man suguin. Puso'y kunin, ako iyo lamang, puso'y kunin, at iyong tirahan, dalisayin aking kahilingan. Ako'y ugasan, tuloy ingatan. Tulad ni Jesus kung mamumuhay, at ang pag-ibig sa kapwa'y alay, pagtangging wagas sa inangking buhay, sa Galilea kaniyang tinaglang. Puso'y kunin, ako iyo lamang, puso'y kunin, at iyong tirahan, dalisayin aking kahilingan. Ako'y ugasan, tuloy ingatan. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit. Ito po ay bilang ano na rin po sa ating pong naging pagbubulay na rin po sa ating pong nagdaang pong pag-aaral po doon po sa Ephesians chapter 5 na sinasabi po doon na kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Bago po tayo magpatuloy sa susunod po na mga talata po ng aklat po ng Efeso, tayo po muna ay magsisimula sa isang panalangin na pangungunahan po ni Brother Abel. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa gabi pong ito. Patuloy nawa ay pangunahan po ninyo ang bawat isa po sa amin. Lalo tigit ang inyong pong anak na gagamitin na maghahayag ng inyong mga salita bilang pagpapatuloy po sa amin pong pag-aaral sa Ephesians chapter 5. At patuloy nawa maging sa mga kapatid po namin na naglaan ng oras upang makasama rin po sa online Bible study, nawa ay tatagpuin mo rin po lalo tigit sa aming pong pag-aaral ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Patuloy nawa ay maging hamon po ito sa bawat isa po sa amin. At
Ganoon din po, patuloy din po naming dalangin, maging sa mga kapatid po namin na may karamdaman. Kayo rin po ang siyang magpapagaling. Alam namin na hindi po maikli ang iyong kamay upang hawakan at pagalingin ang mga kapatid po namin na nangangailangan po ng kagalingan. Lalo tigit ang iyong pong ginagamit, si Brother Wilson, ay patuloy nawa ay ikaw rin po ang siyang matagpo sa mga kagalingan pong ito. At patuloy po sa paglilingkod din po nila. At maging sa buong family, sa mga pag-iingat din po, sa mga pangunguna, lalo tigit sa pag-iingat, sa pagpunta po sa mga Bible study outreach, ay sa inyo rin po namin sila pinagkakatiwala. At patuloy, dalangin din po namin sa gabi pong ito, kayo po ang siyang mga bumabay sa bawat isa po sa amin. Binabalik namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan lang po na pong Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating kapatid sa panguna sa panalangin. At ngayon po, ihanda na po natin ang ating pong mga puso, mga kaisipan, at ganoon din po sa ating pong mga notes para po sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Diyos. Ibibigay ko na po sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid at salamat Brother Norman. At kamukha po ng nasabi po ng ating kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral po natin sa aklat ng Epeso. At babasahin ko po ang Epeso Kapitulo 5 simula 15 po hanggang dito po sa verse 20 o 21. Ephesians chapter 5 po, simula verse 15 hanggang verse 21. Ganito po ang ating mababasa. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na inyong samantalayin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Na kayo'y mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay muli pong manalangin at patuloy po tayo humingi po ng patnubay sa Panginoon. Let us pray po. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po. Patuloy po na tinuturing po naming isang malaking biyaya ang kami po ay sama-sama na bilang isang iglesia na mag-aral sa iyong mga salita. Bagamat kami po ay physically po ay magkakalayo. Inihingi po namin ang iyo pong pag-iingat at pangunguna po sa aming pag-aaral. Nang sa ganun po, tunay na ang iyong mga salita ay maging pagpapala po sa aming mga buhay bilang mga anak mo. Ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa bawat pamilya. Bagamat kami po ay nasa aming mga sariling tahanan, nawa po ay pangunahan mo po kami. At ang lahat po ng ito ay amin pong hinihingi na may lakip na mataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, aming tagapagligtas. Amen.
Ang nagdaan po ay tinalakay natin ang Kapitulo 5 at napag-aralan po natin ng muling panawagan, admonition of Paul para po sa mga taga-Epeso, ang sila po ay lumakad sa kaliwanagan, walking in the light. At nakita po natin na yan po ang isa sa mga kalooban ng Diyos sa atin o sa bawat sumampalataya, na iwasan ang mga makalamang gawain, nang sa ganon ay ang mga Kristiyano doon sa Epeso ay makapamuhay sa kaliwanagan. Bagamat nakita natin na ang hindi mananampalataya ay hindi lang siya nasa kadiliman, kundi siya mismo ay nasa kadiliman. Kaya akma po ang mga doktrinang itinuro ni Pablo sa mga taga-Epeso, ang kagandahang loob ng Diyos. No, bagamat ang isang tao po, siya ay makasalanan, siya ay patungo sa walang hanggang kadiliman, sa kaparusahan na inihanda ng Diyos para kay Satanas. Subalit si Satanas po ay tinukso niya ang tao at ang tao ay nagkasala. At sa kabila po niyan ay ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos na mula sa langit ay bumaba po rito sa lupa upang sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay, ang isang tao po na madadatnan ng mensahe ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na siyang ebanghelyo, pagkatapos na ito'y marinig at ito po ay sampalatayaan at ang tao ay magpasya na siya ay tumanggap sa Panginoon, siya po ay magtatamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Isa po yan sa pangunahing talata dito sa aklat ng Epeso, yung Ephesians chapter 2, 8 and 9. At kamukha po ng ating napapag-aralan, lagi po nating ginagamit na introduction. Ang unang 3 kapitulo ay may kinalaman po sa pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang huling 3 kapitulo naman po ay may kinalaman kung paano ang nakalulugod o ang layunin o ang kalooban ng Diyos na maging pamumuhay ng mga tinubos. Kaya patuloy po natin tatalakayin ito. At noong nakaraan po ay tinalakay natin yung walk in the light. Ngayon po ay titingnan naman po natin yung how to walk in wisdom. Dito po sa bahaging binasa po natin, kung papansinin po natin ay mayroon pong 3 na una na makikita natin na contrast, no? Katulad po ng sinabi rito na mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Although ang command o ang paalaala ni Pablo ay huwag lumakad, no? Mamuhay gaya ng mga mangmang, no? Kundi gaya ng marurunong. Second contrast po yung dito po sabi niya na kaya huwag kayong maging mga mangmang, verse 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawaan ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Not foolish, but understanding what the Lord's will is, ang sabi po niya doon sa English. At doon naman po sa sumunod, sabi po niya, verse 18,
at huwag kayong magsipaglasing ng alak. Not drunk. No? Sabi po dito sa English. And be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Sabi po niya, no? Ito po yung tatlong contrast na makikita po natin. At napakahalaga po na matunghayan po natin ang ilang mga katotohanan ito na dito sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, sapagkat naniniwala po tayo na ito rin ang kalooban po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Nang sabihin po niya dito sa English, sabi niya, see then that you walk circumspectly. Alam niyo po ba na yung salitang circumspect, according kay Warren Wiersbe po, ito po ay galing sa Latin words na ang ibig sabihin, looking around. Tumingin ka sa iyong paligid. No? Tignan mo ang iyong paligid. Doon naman sa Greek, no, yung idea na sabi roon, walk carefully. Yung opposite nun, yung walk carelessly. Ibig sabihin, yung without proper guidance. Yun yung ibig sabihin nung opposite niya. No? Kaya, ang ibig sabihin po noong circumspect, maging maingat, sabi nga dito sa Tagalog, mag-ingat kayong lubos. Ito po ay isang bagay na nagpapakita na ang pamumuhay Kristiyano ay hindi po buhay na walang direksyon. Kundi ang buhay Kristiyano ay isang buhay na pinapatnubayan, no, ng Panginoong Diyos at ng kanyang mga salita. Yun po ang nakikita natin na buhay ng isang Kristiyano. Hindi po buhay na bara-bara. Hindi yung kung ano yung maisipan, kung ano yung gusto nating gawin. Hindi po ganun ang buhay. No? Ang buhay Kristiyano po ay buhay na iniingatan, pinapatnubayan, pinangungunahan ng Panginoon. Kaya sabi niya, ingat kayong lubos kung paano kayo lumakad. At isa pong warning ang sinabi niya rito na huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Alam niyo po, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig bang sabihin, dapat tayo po ay mga degree holder? Dapat po ba tayo po ay may mataas na pinag-aralan? Hindi po ganoon, no? Sapagkat ang salita pong wise, but as wise, no? O yung wisdom, o yung knowledge, yung marunong, alam niyo po sa ancient time, no? Yung pong sa Old Testament, even in the Old Testament, hindi po ibig sabihin nito na mayroong kang mataas na intelligence, no? O karunungan o pinag-aralan, kundi ang ibig sabihin nito, ang wise po ay ang tao na meron siyang sound and moral judgment. Minsan kasi maaring merong tao na mataas ang pinag-aralan, pero kung minsan yung kanyang mga judgment, no? Yung bang kung paano mo iaakma yung mga perception, yung mga panuntunan ng Panginoong Diyos sa buhay. Yun ang kinikilalang mga wise o mga marurunong sa kahit na sa matandang tipan. Maraming mga verses sa Bible
Katulad halimbawa nung sinabi doon sa, tignan natin, doon sa Kawikaan. Kawikaan, chapter 1. Proverbs chapter 1. Ito po ay tungkol sa wisdom. Sabi dun sa verse 2, upang umalam ng karunungan at turo, upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa pantas ng pag-uugali sa katuwiran at kahatulan at karampatan, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at pagbubulay sa kabataan. Ito po ang karunungan, ito ang wisdom, no? Yung buhay na, sabi po rito, na naangkop o na-i-apply yung ating sa pamumuhay, yung ating judgment, yung ating paghatol sa mga bagay-bagay sa buhay na ito. Yun yung wise. At ito ang tinutukoy ni Apostol Pablo na karunungan, no? At ang karunungan ito, ayon dito, ito ay nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos. The beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun po. Kung paano yung pamumuhay. At hindi po ito tumutukoy doon sa intelligence, yung mataas na intelligence. Kundi ang wise, ang karunungan na ito. Although sabi nga po, ang tunay na karunungan ay ang Panginoon. Sabi dun sa unang Korinto. Di po ba? Unang Korinto. Siya ang karunungan ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung buhay niya. Kaya nga, yun yung sinasabi ni Pablo na magsitulad kayo sa Diyos. Ano ba yung nakikita ba natin ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu, subalit ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, ay yung kanyang buhay. Yung buhay niya na malapit at sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga sabi niya, ang pagkain ko ay ang gawin ang iyong kalooban. At sabi ng Panginoon, not my will but your will be done. Yun ang karunungan po. Ang karunungan na ginagabayan. No? Ginagabayan ng mga panuntunan ng ating Panginoong Diyos. Kaya both in Old Testament and New Testament, no? The wise person follows the precept of God and apply them, no, yung real na pamumuhay po nila. At ang matalino na tao ay pinipili niya yung nararapat at karapat-dapat. Yung kanyang choice. Napaka-importante nun. Yung pag-decide mo sa pipiliin mo. At ang matalino ay madalas siya ay nagpapasya. Hindi ayon sa kanyang pangunawa, kundi ayon sa kalooban at salita ng Diyos. At kalakip po nito, yung katalinuhan na ito, yung pagpili ng katalinuhan na ito, ay yung pong tinatawag nating submission or self-discipline.
para nang sa ganon ay mapili natin at makita sa buhay po natin yung buhay na nais ng Diyos. Subalit, yung pong mangmang, ito po yung ang pinipili niya, yung mga choices niya, yung gusto ng kanyang laman. Kung minsan, yung pong foolish person, yung mga judgment niya, minsan ay self-interest, self-motivated. Kaya makikita po natin na kung paano ang nais ng Panginoon sa sulat ni Pablo na sabi niya, huwag kayong tumulad sa mga mangmang. Kaya ang isa pong matalino na pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso ay yung pagpili, pagsunod sa buhay ng ating Panginoon. Yung pagpili na maluwalhati ang Panginoon. Kaya ang sabi niya po rito, no? At tingnan natin po kung paano po yung mga dito po sa ating pinag-aaralan. Sabi niya, mag-iingat nga kayong lubos, yung first contrast, no? Kung paano kayong lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Actually po, ang mga marurunong, no? Yung mga wise, makikita po natin dito, isa po sa mga binigay ni Pablo sa mga taga-Epeso na to be wise, sabi niya, na inyong samantalayin ng panahon. Ang ibig po sabihin nito, ang matatalino ay makikita mo kung paano nila ginagamit yung oras nila. Kaya yung puro salita rito sa Greek, yung redeeming, no? Buying time. At ang ibig sabihin po nito na yung wise person ay pinag-iigi niya yung time na ibinibigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Kaya ito po yung dito sa verse 16, yung opportunity. Yung opportunity, sinasamantala po natin yung opportunity na ibinibigay ng Diyos sa atin upang makapamuhay tayo ayon doon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin nito, ang buhay ay maikli. At kailangan natin samantalahin. No? Kaya ang isang wise person, makikita mo siya kung paano niya ginagamit yung kanyang oras. Ginagrab niya yung opportunity. Kaya yung opportunity, no, yung English word na opportunity, galing din sa Latin word, no, na toward the port. Yun yung papunta raw sa port, sa pangpang o sa puerto. Parang ito ay tumutukoy sa parang isang barko na tinetake advantage niya yung malakas na hangin at yung malakas na alon para siya ay makarating sa pangpang ng ligtas. Yun daw po yung salitang opportunity. At ang isang matalino, wise person, isa po sa pagkakakitaan, mark of a wise person,
ay yung kanyang paggamit ng kanyang oras. Kasi hindi naman natin, sabi nga, hindi naman natin maduduktungan yung buhay natin. Pagka kinuha na ng Panginoon. Kaya dapat samantalahin natin. Hindi tayo pwedeng, sabi nga ni Santiago, you cannot boast tomorrow. Hindi natin pwedeng plano tayo ng plano for future. No? Hindi ko sinasabing masama po yun. Pero ang mahalaga yung kasalukuyan. Ang nakakalungkot po kasi sa iba minsan yung panahon nila ngayon ay ginagamit na nila for the future. Tapos hindi mo man mararating yon. Parang may mga bagay na nasayang ka, kaya nga yung redeem. Samantalahin ang panahon. Kaya po napakahalaga po nito pong mga sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. At ang reason niya ay, sabi niya po dito sa verse 16, sapagkat ang mga araw ay masasama. The days are evil. Po ang tinutukoy daw po ni Pablo rito na actually yung samantalin kasama rin po yun. Kung titingnan natin doon sa Colosas Kapitulo 4 ay yung pong samantalain yung 4:5. Sabi niya, magsilakad kayo na may karunungan sa nangasalabas na inyong samantalain ng panahon. Parang may kinalaman nito sa witnessing, sharing the good news, the gospel of Christ. To save others. Parang ito yung sinasabi niya, no? Kasi sabi niya, the days are evil. Actually po, ang tinutukoy daw ni Pablo rito ay nasa sense niya, nakikita niya, no? Nararanasan na niya yung mahigpit na pagsubok, mahigpit na pag-uusig na nararanasan ng mga Kristiyano. Kaya doon sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to 19, ang sabi po rin, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay, kundi kayo'y magalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapalad kayo, sapagkat ang espiritu ng kalwalatian at ang espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. At doon sa 15 hanggang doon sa matatapos po ito, may kinalaman naman kung magiging foolish tayo, no? Kung nagsasuffer tayo dahil sa mga maling ginagawa natin, nasasayang yung panahon. At hindi tayo nagiging instrumento para sa mga tao, para maipahayag, para ang mga tao ay maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya may kinalaman po itong sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epeso sa pag-uusig na samantalain habang may pagkakataon. Redeeming the time. Kaya ito po yung unang contrast. At dito naman po sa ang sabi pa po niya dito sa verse 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
Ano pong ibig sabihin nito? Ang isang wise person, they seek God's will. Hinahanap niya po yung kalooban ng Diyos. Seeking God's will. At ganyan din po ang sinulat ni Pablo sa Roma, Kapitulo 12 po. Talatang 1 hanggang 2. Ang sabi po niya, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Importante po, hanapin natin ang kalooban ng Diyos at kailangan po nakahanda po tayo na magpailalim sa kalooban ng Diyos. At ang isa pong kailangan dyan, yung renewing of your mind. Kaya nga doon sa Pilipos ay ang isa sa mga payo ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay magsitulad kayo sa kaisipan ni Kristo. Kaya ang isa pong wise person, hindi lang po niya ginagamit ang kanyang oras para sa Panginoon, kundi ang wise person ay hinahanap niya ang kalooban ng Panginoon. At siya nagpapailalim, nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya binanggit din po niya rito yung, sabi niya, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Do not get drunk on wine which lead to debauchery. Sabi po dito sa English. Dito po sa, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Dito po sa ibang salin, ginamit yung do not get drunk on wine which lead to debauchery. Dito naman po ay sa aking salin sa diglot, and be not drunk with wine wherein is excess. Yun po kasing debauchery ay, ang ibig sabihin po nito ay behavior na uncontrolled. Yun po yun, yung behavior na uncontrolled. No? At sa panahon po kasi nila Pablo, yung pong pag-inom ng alak ay laganap, no? Parang pangkaraniwan lang sa pamilya o sa tahanan na kumakain lang sila o anuman, no? Merong lagi po na inumin na alak. Para po itong part ng kanilang daily routine ng buhay nila. Lalo na po, ito po yung influence ng Greco-Roman, no? Yung mga Greek and Romans. Yung kanilang mealtime, pagka nakikita-kita po yung family, bukod sa pagkain, meron po sila na mga inumin, no? At sila rin ay umaawit ng mga pagan hymns o mga ibang mga awitin. At
sila po ay nagpe-pray din sa mga Diyos nila, no? Actually, meron silang isang Diyos, no? Yung isang kanilang Greek god na si Bacchus. Si Bacchus po is the god of wine and fertility. Bacchus, kaya meron akong energy drink na iniinom dati, Bacchus eh. Yung po pala ay Diyos ng mga Greek, no, mythology. At ang isa po sa mga ritual nila ay yun nga po ay ang mga tao po ay nagsasaya, nagseselebra, na nag-iinuman. At parang ito po yung influence hanggang sa panahon natin, yung impluwensya po ng Greek, no, mythology ay na-experience ngayon, yung walang habas na pagsasaya, pag-iinom, hanggang sa sila'y malasing, no? Alam naman natin ang Roma, ang mga Greek and Romans ay talagang nandoon yung kanilang sasabihin natin na flesh desire, no? Yung fleshly desire. Kaya po nasabi ni Pablo yan dito po sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, sapagkat doon mismo po sa Epeso ay ganito po ang sitwasyon nila. Kaya nga ang sabi niya, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Kasi ito yung pleasure, no? Yung sex violence, yun ang nangyayari. Kaya po, yan ang sinasabi ni Pablo. Kaya nang sabihin niya na sa kanilang pagkakatipon bilang isang iglesia sa Epeso, ang sabi niya, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Kasi yung pong mga foolish, yung kanilang ginagawa, no? Yung they drank wine, they yung pleasure. Pero si Pablo, ang paalala niya sa mga Kristiyano, huwag ganon. Kundi bagkus sabi niya, mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Alam niyo, dito sa Epeso ay punong-puno ng pagpapaalala ni Pablo kung gaano ang Espiritu ay gumagawa sa buhay ng mga tunay na mga tinubos ng Panginoong Diyos. No? Doon sa, di ba, doon sa chapter 1, verse 13, sinabi niya rito na yung mga nakarinig ng Ebanghelyo, yung sumampalataya, sabi niya rito ay verse 13 to 14, na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Pinaalala niya rito na taglay nila ang Espiritu Santo ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya nang marinig nila ang Ebanghelyo, sa kanilang pagsampalataya sa magandang balita. Nasa kanila. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi nyo ba alam na ang Espiritu Santo ay nasa inyo? At dito sa verse 23, ang sabi niya, na siyang katawan niya nakapuspusan ninyong pumuspos ng lahat sa lahat. Ang Holy Spirit ang siyang, yung katawan na tinutukoy dito, ito yung church. No? Ito yung dwelling place. It is a God's dwelling place. Yung church, ang church ay hindi siya building.
Ang church ay ang bawat mananampalataya. Ang Diyos ay nasa atin sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo na siyang pumupuspos, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Siya po. At kaya nga po, si Kristo ay kailangan mabuhay na maguli at umakyat uli doon sa langit. Nang sa ganon ay mapuspos tayo ng kanyang espiritu. Sabi rito sa chapter 4, verse 10, sabi niya, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At dito sa chapter 4:13, no? Nakita natin na ang Espiritu Santo ang siyang nag-distribute ng mga spiritual gifts para ang isang church ay mag-grow, mag-mature, no? Yung kanyang measure of the fullness of Christ maging kawangis ni Jesus ng ating Panginoon. Sabi doon sa Ephesians 4 verse 13, sabi niya, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po nun sa atin po. Mahalaga na, lagi ko sinasabi, ma-discover natin yung spiritual gifts natin, magamit po natin. As a wise man. But if you are foolish man, you cannot seek the will of God. Hindi mo hinahanap ito. At wala kang plano. Pagkat ang iyong isip ay napupuno ng mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Mga material na bagay. Yun yung nasa isip mo. How to invest. You can forget to invest doon sa heaven. Kaya dito ay, ang sabi niya, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. At napakaganda po dito po sa pinaalala niya na ang gawain ng Espiritu. No? Actually, sa scripture po ay marami pong halimbawa na sila po ay naging puspos ng Espiritu Santo. Like for example po, ang ating Panginoong Yesus doon sa Lucas 4:1. No? Actually, ang kagandahan po nito, Luke chapter 4, verse 1, ang sabi po rito ay, at si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik sa Jordan at tinatid ng Espiritu sa ilang. Tapos yung kanyang temptation, no? Bakit po siya na isang napakagandang halimbawa po nito. Pagka tayo po'y puspos ng Espiritu, ibig sabihin, controlled tayo ng Espiritu, tayo po ay nagtatagumpay sa mga temptation. Si Stephen po, doon sa Acts chapter 6, verse 5. Siguro alam po natin yung first martyr po, no? Kung bakit siya ay very courageous, napakatapang niya po na sabihin ang katotohanan tungkol sa Panginoong Diyos. Sabi rito sa Acts chapter 6, verse 5. At minagaling ng buong karamihan ng pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe at si Procoro at si Nicanor at si Timon, at si Parmenas at si Nicolas na taga-Antioquia na naging Hudyo. Ito po yung mga 7, no, na pinili po na magse-serve sa mga widow. Si Barnabas. At nakikita po natin na kapag
puspos. Kaya ito yung nire-remind ni Paul sa mga taga-Epeso na magpasako, magpakontrol. Yun yung field eh. Ang field hindi po yung puno. Ang field po rito, ang ibig sabihin, controlled by the Holy Spirit. At alam po natin na pagka ang Espiritu po ang siyang nangunguna sa atin, no? Sabi nga, hindi mo magagawa yung mga gusto ng laman. At meron po tayong ilang bagay din na makikita po rito. Dito po simula sa verse 18, dito sa yung pagiging puspos. Sabi niya, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo yung mga puspos ng Espiritu. Na kayo yung mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Na kayo laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos ng ating Ama. Napasakop kayo sa isa't isa. Meron po ritong makikita tayo na mga resulta bilang puspos, being filled with the Spirit. Una po yung speaking to one another in psalm, hymns, and spiritual song. Yun po yung una. At ayon po rito, ang isang puspos po ay siya po ay umaawit, making melody in your heart to the Lord. No? Actually, ito yung pagpupuri. Yung pagpupuri talaga, hindi yung maganda yung tinig mo. Ang pagpupuri, yung umaawit ka na nagmumula sa iyong puso, yung gratitude. No? At ito po, no? Kaya pagka tayo po ay puspos, para sinasabi ni Pablo sa kanila na pagka sila, ang isa po na bunga ng pagiging puspos ay yung naapektuhan yung ating speech, yung ating pagsasalita, yung ating pangungusap o yung ating pagsasalita, speaking. Yan. Kaya yung speaking, para itong magandang musika. Kaya nga sabi niya, wag na kayo'y mga usapan, speaking to yourselves in psalms. No? Hindi naman ibig sabihin nito habang nag-uusap tayo, parang nagpakanta, awit. Hindi po. Kundi yung ating pagsasalita, no, ay parang isa siyang sweet melody sa nakakarinig. Isa siyang magandang mensahe. Kaya sabi niya, speak to one another in song. Tapos siyempre, sinabi niya rin po talaga rito yung pag-awit, yung singing. Sabi niya, na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong puso sa Panginoon. At ano pa po? Sabi niya, na kayo'y laging mapagpasalamat. Alam niyo, pagka tayo po ipuspos ng Espiritu Santo, all things work together for good eh. Lahat pinasasalamatan po natin. Walang pangit, walang maganda. Lahat ay nakikita natin na ito'y kaloob ng Diyos at pinapaintulot ng Diyos. Kaya sabi rin ni Pablo, in everything give thanks. Paano mangyayari yon? Kapag tayo puspos
Sapagkat tayo po ay nakikita natin nagtitiwala sa Panginoon. That is the wise person. At yan ay matatamo natin through the Word of God. Yung meditation, praying, mahalaga po yan eh. At higit sa lahat, yung sa verse 21, kauli-uli yan siguro, ito yung submitting to one another. Submitting yourself one to another in the fear of God. Yung submission. At pagkatapos tinalakay din niya yung sa mag-asawa, sa loob ng tahanan. Napakalaga kasi ng submission. At yan yung puspos ng Espiritu. Kaya nawa po ay tunay po na sa ating pag-aaral na ito ay magkaroon tayo ng pagninilay-nilay. Kumusta po yung ating oras? Kumusta po yung ating buhay? Tayo po ba ay namumuhay tulad ng mga matalino? At ito po ay isang paalaala sa atin, sa ating pag-aaral na ito. Ito pong sulat ni Pablo. Una ay lumakad sa kaliwanagan, ngayon naman po ay lumakad sa karunungan. Walk in wisdom. At nakita po natin ang mga palatandaan, mga mark, mga tanda na ang isang Kristiyano ay namumuhay na may karunungan sa kanyang oras, sa pagpapasakop sa patnubay ng Espiritu Santo. Nakita natin yung mga ilang katotohanan na alam natin na tayo po ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo, napupuspos ng Espiritu Santo, filled with the Holy Spirit, controlled by the Holy Spirit. O tayo po ay tayo ang nagko-control sa ating sarili. Tayo ang nagdidikta sa ating sarili. Ang isa pong matalinong tao ay may takot siya sa Diyos at hinahanap niya yung kalooban ng Diyos. At nawa po ay tayo po ay napagpala sa ating maikling pag-aaral po sa pagpapatuloy natin dito sa Aklat ng Efeso at marahil hanggang dito lang po yung aking maibabahagi at yung iba po sa atin kung mayroon po silang katanungan o karagdagan ay maari po tayo na makapagbigay ng ating mga insight dito po sa pag-aaral po natin. Tayo po mag-pray. Ama naming Diyos, salamat po. Ang tanging hiling po namin ngayong gabi ay tulungan at patnubayan mo po kami na makapamuhay kami na mayroong katalinuhan, karunungan. At tulungan mo po kami na kami po ay magpasakop sa patnubay ng Espiritu Santo. Patawarin mo po kami kung ang aming mga puso, ang aming mga isip ay nakadepende at ang pagnanais ay ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugpong na anak na si Jesus. Amen.
Evening po at Ayun po, purihin po ang Diyos sa ating pong napag-aralan po sa gabi pong ito. At ngayon po ay open na po tayo sa mga questions base po sa ating pong napag-aralan. Pasuyo ko na rin po, baka mayroon din po mga questions sa FB Live para maisama po natin sa mga katanungan din po. Sige po, sa mga kapatid, samantalahin din po natin yung pagkakataon na maaari po na kung may mga katanungan po tayo base po sa ating po napag-aralan, pamumuhay na may karunungan. Meron po ba mga naging katanungan po sa FB Live? Pasuyo ko rin po sana. So far po, Brother Norman, wala po sa live. Maraming salamat, Brother John. Sige po mga kapatid. Open na po tayo sa mga katanungan. At karagdagan din po ko sa mga kapatid na kung meron po silang base po sa ating po na pag-aralan. Siguro po, question din po. Habang siguro po yung iba po ay bali po dun sa napag-aralan po natin, naging maganda po dahil yung contrast po nung pong mga na nabanggit po nung kapatid nga po, yung foolishness and yung wise. At na-detail din po doon yung bagamat ginamit po yung foolishness pero hindi po yung parang walang degree. Question po, dahil dun naman po sa 1 Corinthians 1:27, para maging clear lang po na bali ito naman po ay iba din po yung pinapatukuyan po ba? Yun dun po kasi sa sinabi po na, "But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong." Yun lang po. ano yung pinakatanong doon, Brother John? Bali po, different, magkaiba po naman po yan, no? Yung po, dito po kasi sa 1 Corinthians 1:27, parang contrast din po kasi sabi po niya, "But God chose the foolish things of the world to shame the wise" po. Naka-off mic po yata, Brother Wilson. Sige, para maunawaan natin itong sa 21, sabi rito, no, para makita lang natin yung sinasabi dito sa 27, sabi rin sa 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan.
parang ito yung pinatutungkulan niya, Brother John, na ito kasing mga nadatnan ng ebanghelyo, ito ay dito sa verse 20 kasi verse 18 sabi niya, sapagat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Sapagat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid? Saan libutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Ang tinutukoy dito na karunungan, Brother John, ay yung karunungan ng sanlibutan. At yun yung sinasabi roon, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang iyain niya ang mga marurunong. Ang tinutukoy dito, like for example, yung mga na-save, mga fisherman, yung mga apostles, no? Ay hindi sila yung mga intelligence o hindi sila mga graduated o nakapag-aral sa mga sabihin natin na matataas na paaralan nung panahon na yon. Yun yung tinutukoy na karunungan dito ay yung karunungan ng sanlibutan. At yung kamangmangan naman dito, ito yung tinutukoy niya, yung mga sumampalataya. Yung sabi rito, sapagkat yamang sa karunungan, dito sa verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila nangapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Kaya dito makikita natin yon. Iba naman yung sinasabi ni Pablo sa taga-Epeso na pamumuhay na dapat hanapin ang kalooban ng Diyos. Pamumuhay na guided, yung Christian life is a life guided by God through His Word, no? Iba naman yon. Yun po, salamat po. Maraming salamat sa naging kasagutan po, sa naging katanungan din po. Baka may mga ilan pa po mga kapatid na may mga katanungan din po sa ating pong napag-aralan po. Ay paki-open na lang po ang ating pong microphone. Last call, baka mayroon pa po tayo mga katanungan. Sige po, kung wala na po tayong naging mga katanungan, nawa ay tunay po na ating pong naintindihan po, naunawaan po ang ating pong mga napag-aralan, at nawa ay hindi lamang po natin ito narinig katulad na pong ating pong napapag-aralan, kundi po ay maisabuhay po natin bilang marunong dito po sa ating pong napag-aralan, yung pagsasabuhay, pag-a-apply sa pamumuhay, yung judgment, yung karunungan po na nagmumula po sa ating pong Panginoon. Paggamit sa oras po natin, sa wasto at pagsasamantala ng mga oportunidad na binibigay po ng Diyos ayon po sa kanyang kalooban, at pagsasubmit, no, sa patnubay po ng banal na Espiritu. Sige po, kung wala na po tayong mga katanungan, ay hilingin po natin kay Brother John na pangwakasan po tayo sa isang panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa oras po na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin pong online Bible study, sa muli pong pagpapatuloy po namin ng
pakikinig at pag-aaral sa aklat po ng Efeso, kung paano po ang iglesia po doon, sa pagtuturo nyo rin po sa mga Kristiyano po doon. At nakita po namin, tunay po, nadalangin po namin, katulad po ng mensahe po sa gabi po na ito, na lumakad po kami sa karunungan po. Hindi po ng sanlibutan po na ito, hindi po na karunungan na nanggagaling po sa inyo pong mga salita. Tulungan niyo po kami na makita po namin ang inyo pong kalooban po sa mga buhay po namin. Tulungan niyo po kami na maipagkaloob po namin ang mga oras po namin para po sa inyo pong mga kalooban. Lalo't higit, tulungan niyo po kami na magpasakop po kami sa banal na Espiritu, nang sa gayon po ay masunod din po namin ang inyo pong mga kalooban. Nang sa gayon, tunay po na hindi po kami matulad sa mga mangmang na ibinibigay ang kanila pong panahon, ang kanila pong lakas, ang kanila pong mga kasiyahan sa mga bagay po na wala po sa inyo pong kalooban. Tulungan niyo po kami, bagamat alam po namin na ang araw po at ang panahon ay pasama ng pasama. At ang dalangin po namin bilang pong mga mananampalataya, Kristiyano, ay tunay po na makalakad po hindi lamang po sa kaliwanagan, kundi sa karunungan ng inyong pong mga salita. Amin din pong hinihingi ng tawad ang mga pagkukulang po namin, kung sa mga nakaraan pong mga panahon, araw po ay lumalakad po kami sa amin pong mga sarili, sinusunod po namin ang amin pong mga sarili. Nawa ang mga ganito pong pag-aaral, tunay po ay magbigay po ito ng reflection po sa bawat isa. Nang sa gayon po, ang bawat isa din po sa amin ay maisapamuhay po ang mga salita po ninyo na amin pong mga naririnig. Salamat din po sa lahat po ng mga kapatid na nag-join. Sa lahat din po ng makakapanood po sa pamamagitan ng online. Kayo po ang magpala sa bawat isa. Patuloy po na mangusap ang inyong pong mga salita. At ganoon din po, salamat din po sa inyong pong anak na ginamit po, na naghahayag po ng inyong pong mga salita. At patuloy po na panalangin po namin sa kapatid ang kalakasan po physically at lalo tigit po spiritual. At ganoon din po sa bawat isa po sa amin na patuloy po na kayo po ang magpala at manguna. Salamat po at maging po sa mga hindi po namin naka-join, nakasama po sa oras po na ito. Nawa kayo patuloy ang mag-convict po sa mga kapatid, nang sa gayon ay mabalikan din po nila ang mga recorded po na pag-aaral po. Dahil tunay po, spiritually, ito po ang nagbibigay po ng kalakasan po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gabi po na ito. Sa amin din pong pagtulog at sa araw po ng bukas, kayo po ang inaasahan po namin na patuloy po na mag-iingat sa bawat isa. At ang lahat po ng ito, Ama, ay amin pong dinadalangin at hinihiling sa tanging pangalan lang po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Thank you po. God bless po. Good evening po at God bless po sa ating lahat. Thank you po. God bless.